Hello guys. So ngayon guys, magtatagalog na naman ako para maraming makakaintindi sa mga sasabihin ko. So nung nakaraan guys, maraming nagkakagulo pero yung iba nito, yung mga hindi mahilig sa about the Christianity, about sa mga nangyayari, sa mga mahilig sa mga spiritual na mga bagay. Yung mga yun ang mga nakakaalam guys. Kasi nga guys, may maraming mga mamamahayag na nanghuhula na babalik na daw ang ating Panginoong Hesukristo. O yung sinasabi nilang rapture. O yung pag-caught up. Yung ibig sabihin na yung mga mabubuting tao ay dadalhin na doon sa iri at imimit si Jesus Christ. Tapos guys, itong mga bulaang mamamahayag, nanghuhula sila or nagpredict sila na nung nakaraan daw September 23 or 24, babalik ang ating Panginoong Hesukristo para nga i-rapture daw yung mga Kristiyano. So ngayon guys, wala namang nagaganap. Ano ang dapat itawag natin sa kanila? O diba? Mga bulaang mamamahayag, very clear that they are false preacher. Mga bulaang mamamahayag sila guys. Wala sa kanila ang banal na espiritu. Kasi ang banal na espiritu, ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo ay accurate sila. Hindi sila nagsisinungaling. So ngayon guys, yung mga tao na yan ay ginagamit yan ni Satanas para linlangin ang mga tao. Kaya dapat tayong mag-ingat kasi nga nakasulat yan sa ating banal na aklat na Biblia na sa mga huling araw ay dapat tayo mag-ingat kasi maraming manlilinlang. Mayroong nagkunwari na mga sheep, nagkunwari na mga karnero, yun pala ay mga lobo. Yun pala ay mga kampon ni Satanas. Hindi tayo dapat ganyan guys kasi sinasabi talaga yan sa Biblia na walang nakakaalam kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit nga si Hesukristo hindi niya alam or kahit yung mga anghel sa langit hindi alam. Tapos tayo ang lakas loob natin magsabi na alam natin na yan yung pitsa at yan yung buwan, yan yung taon at araw na babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Malaking kalapastangan yan guys sa ating Diyos Ama. Diyan natin makikita na hindi mga totoo yung ganyang mamamahayag. Kaya wag na kayong maniwala sa kanila guys para hindi na kayo mabiktima pa or madaya sa mga sinasabi nila. Dahil nagsasalita sila ng walang katotohanan, mga sinungaling ang kanilang mga dila. Malaking kasalanan yan guys. Number 1 talaga ang pagsisinungaling ay malaking kasalanan. Dahil ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. The father of lies is Satan. Kaya dapat talaga tayong maging mapagmatyag at dapat talaga tayong maging totoo at tapat sa ating Diyos Ama. Kung ano lang yung mga nakasulat dyan sa Biblia, mga sinasabi dyan sa Biblia, dapat lang ayan ang ating mga paniwalaan. Hindi tayo dapat maniwala na sa mga kung sino-sino diyang mamamahayag, porkit magaling sila magsalita, maganda yung mga dila nila, mapang-akit, maniniwala na tayo agad? Hindi. Kasi nga, sinabi dyan sa Biblia, dapat
maging mapagmatyag tayo. Mag-ingat para hindi tayo malinlang. Tapos guys, ang ano pa nito guys, ang nakakalungkot kasi yung nag-predict, yung nanghula na yan yung mangyayari, na specific na date na yan na ang rapture o yan na yung pagbabalik na ating Panginoong Hesukristo, yung nag-predict na yun at saka yung mga naniniwala sa kanyang prediction ay pareho silang nagkakasala. Siyempre naniniwala ka eh. Paano kung kampon yun ni Satanas yung nagsasalita o yung nagsasabi tas naniniwala ka? Ibig sabihin naniniwala ka ni Satanas, diba? So, dapat talaga guys, mag-ingat tayo dito sa mundong ginagalawan natin kasi kaliwat kanan talaga ngayon ang temptation, ang paglinlang sa atin ng demonyo. Dapat talaga malakas dyan sa iyong puso, sa iyong isipan, na wala kang ibang pinapaniwalaan kundi tanging ang Diyos Ama lamang. Doon mo lang sa Kanya ibigay lahat-lahat, ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa, sa Diyos Ama lamang at wala nang iba. At sa ating bugtong, at sa bugtong na anak ng ating Diyos Ama na ating tagapagligtas, na siya yung ating pag-asa na babalik dito sa lupa para niya tayo iligtas. Yan lang ang dapat nating paniwalaan at dapat kung ano lang yung nasa nakasulat sa Biblia. Kasi nga, ang sabi nga, ang magbawas or magdagdag sa banal na aklat na Biblia ay dagdagan din ang kanyang parusa or kasalanan.